Ano to? Plus one? 1 million o kwintas? Dito ako sa kwintas. Kasi sigurado makakapagparitoke at makapagpaganda na ako nito. Ano? Ang bayan? Ang dayo-dayo naman. 1 million naman yung pinindod ko pero kwintas naman itong napunta sa akin. Ay nako, di bali na lang. Siguro, hindi talaga para sa akin tong 1 million. Hayaan ko na lang. That's why, ayaw na ayaw ko sa pangit na yun. Gosh! Friend, speaking of, look at your back. Sirang-sira na naman yung araw ko today. Dahil nakita ko na naman yung pagmumukha ng pangit na to. Tol, tingnan mo, yung pangit to, napagtitripan na naman. Ano ba kasi ang nasa mukha mo, Nimpa? It's look like paminta. True. Tigilan nyo na ako Wala naman akong ginagawang masama sa inyo. Ang sasama nyo sa akin. Aray ko! Pakak! Wala ka pala, Rosette Tumatapang ka na, ha? Rosette! Yung mga notebooks ko, yun yung mga assignments ko, Balik mo sa akin yan. Mga assignments mo nandito? Sama-sama mo talaga! Aba, natututo ka na yatang sumasagot-sagot, Nimpa. Hindi mo yata kilala kung sino ang kinakalaban mo. Aray ko! Isa ka pa! Patricia, hawakan mo nga yung babaeng yan. Hawakan mo. Sure. Ano ba? Bitawan mo na ako! Bitawan mo ako! Ano ba? Rosella, anong gagawin mo? Go, girl! Sampalin mo na tong pangit na to. Tama na! Tama na! Bitawan mo ako! At sa susunod na sagot-sagutin mo ako, hindi lang yan ang aabutin mo. Girls, tama na! Tama na yan. Dito na si ma'am. Nimpa, ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan yung itsura mo, ha? May nag-away ba sa'yo? Wala po. Ayos lang po ako, ma'am. Okay, class. Bago ko makalimutan. Year-end party or Christmas party niyo na tomorrow. Kailangan niyo nang pumili kung sino ang inyong mareregaluhan. And actually, bumuo na ako dito ng mga pangalan ninyo. Buburot na lang kayo dito kung sino ang inyong mareregaluhan. O Rosette, ikaw na mauna. Perfect. Huwag si Nimpa, please. Yes! Huwag sinimpa, please. Ayawa. Anak ng putakti naman, Girl, tignan mo si Clark. Si Nimpa yung nabunot niya. Hoy, Clark. Bagay. Excuse me, ma'am. Pinapatawag po kayo ng principal office po. May meeting daw po kayo. Okay, sige. Okay, class. Hindi mo na matutuloy ang ating lecture today dahil pinapatawag kami. May meeting daw kami ngayon. Huwag kayo masyadong mag-iingay dito, ha? Goodbye, class. Tol, baka namang pwedeng magpalit na lang tayo. Loh, ayoko nga. Kunin mo na yan, Tol. Oo nga naman kasi, Clark. Tanggapin mo na yan. Juicy kape. Malay mo, diyan na pala magsisimula yung love story niyo ni Nimpa. Ito talaga parang di kaibigan Hoy, pangit. Alam mo, kung ako sa'yo, huwag ka lang sumali sa ganito. Kasi, hindi ka naman nababahagi dito At isa pa, wala akong alam na ireregalo sa'yo. Pangit mo kasi.
Sakit mo naman magsalita, Clark. Umiyak na tuloy si Nimpangit. Inay, sa tingin niyo po ba, dapat pa akong pumunta sa year-end party namin? Aba, oo naman anak. Bakit naman hindi? Baka kasi pagtawanan lang po ako doon eh. Alam mo anak, huwag mo nang intindihin yung mga taong nanglalait o nang-aalip basta sa iyo. Ang mahalaga, wala kang ginagawang masama sa kanila. Hindi ka man maganda sa panlabas na anyo. Ang importante anak, yung dito. Aanhin natin yung kagandahan mo sa panlabas na anyo. Kung hindi naman mabuti ang iyong kalooban anak. Kaya wala kang dapat ikabahala anak. Dahil wala ka namang tinatapakang ibang tao. Naiintindihan mo ba ako? Opo, inay. Masusuot ko na rin itong kwintas na napili ko kahapon. Excited na ako. Isuot ko na nga to. Ayan. Ang ganda. Naku, bagay na bagay itong kwintas na to sa suot ko. Napakaganda. Pero bakit kaya ganon? Kakaiba yung nararamdaman ko sa kwintas na to. Na para bang may kakaiba sa kwintas na to. Di bali na nga lang. Inay? Inay? Bagay po ba sa akin yung suot ko? Diyos ko, ma'am? Sino po kayo? At bakit po kayo nakapasok dito? Inay ako to. Ako po ito si Nimpa. Anak, tingnan mo. Ang dami ipinadala sa atin ng tatay mo ngayon. Nay, matanong ko lang, ano po ba talagang trabaho ni tatay sa ibang bansa? Bakit ang dami niya palaging pinapadalang pera? Anak naman, syempre marangal. Ano bang iniisip mo na nang-hold up yung tatay mo dun sa abroad? O siya anak, magbihis ka na doon at magsha-shopping tayo ngayon. Nay, nagpadala na naman ba sa inyo si tatay? Di ba kakapadala lang niya nung isang araw? O bakit anak? Ayaw mo ba ng ganon? Na marami tayong pera? O ito na ha. Ayan, baon mo yan. O yan ako, ubusin mo yung pera mo na yan ha. Kung gusto mo, mag-shopping ka ngayon din. Oo, para mas mabilis maubos yung pera mo. Tapos kapag naubos na, humingi ka sa akin ulit, ha? Ano kaya kayo ng mga kaibigan mo? Puntahan nyo kung ano yung gusto nyong puntahan, mag-travel kayo, ganun-ganon. Gumastos ka lang anak, humingi ka lang sa akin kapag naubos na yung pera mo. Huwag na po, Nay. Itatabi ko na lang ito. Sayang din pangdagdag ng ipon ko. Bala ko kasi sanang bumili ng sasakyan. Oh. Oy, ano pang hinihintay mo dyan, anak? Testing mo na yung kotse mo. Nandoon na sa labas yung paborito mong kotse. Totoo ba to? May sasakyan na ako? Tay, bakit ganyan po yung tono ng boses nyo? May sakit po ba kayo? Baka inaabuso nyo na po yung katawan nyo kakatrabaho. Ang laki pa naman ng perang pinapadala nyo dito sa amin sa Pilipinas. Tay, may itatanong lang po sana ako sa inyo. Ayaw po kasi sabihin sa akin ni nanay eh. Tay, ano po ba talagang trabaho nyo dyan sa abroad? Sige po, tay. I love you too.
Ano pa naman yan, Berto? Magpagaling ka na yan. Paano naman tayo yan kapag umuwi ka? Diyan ka na lang? Ano ka ba naman? Magpagaling ka dyan, tapos magtrabaho ka na ulit. Tapos yung pipiliin mo makatrabaho mo, yung walang sakit. Nay, ay, anak, si tatay ba to? Si tatay ba yan? Sabihin niyo sa akin ng totoo, Nay. Ano po ba talagang trabaho ni tatay sa abroad? Bakit ang bilis natin yumaman? Oo na, eto na. Eto na, sasabihin ko na. Ang trabaho kasi ng tatay mo sa Malaysia, anak, isa siyang keyboard actor sa Malaysia. Ano? Nakikipagtalik ang tatay mo sa mga kapwa niyang lalaki, anak, para kumita ng malaking pera. Pero ang kapalit naman nito, kailangan daw videohan. All this time, alam niyo yung trabaho ni tatay sa abroad, pero hindi niyo siya pinigilan? Pero anak, alam mo namang kahit isang tuka lang tayo noon. Pero kita mo ngayon, ang dami na nating pera, ang ganda ng bago nating bahay, at ang laki-laki. Tapos nabibili na natin lahat ng gusto natin. 'Di ba? Dahil lang yun sa trabaho ng tatay mo, anak. Wala akong pakialam, Nay. Kahit maubos pa lahat ng naipundar natin, makauwi lang si tatay dito ng buhay. Uuwi dito si tatay at dito siya magpapagaling ng sakit niya. Wala akong pakialam kung maghirap man tayo ulit. At kapag hindi mo pinauwi si tatay, tandaan mo to, Nay. Kalimutan mo nang may anak ka pa.